Yun po yung ating plano ng Encounter God Retreat ay na-postponed. Ako naman po ay tawag nito, ginawa ko yung oportunidad na yung time na yon, yung po yung general cleaning sa bahay. Purihin ang Diyos. Kaya hindi po ako nakapag-rest talaga. Yung ipahingang katawan, lalong pinagod ang katawan. And praise God, napakabuti ng ating Diyos. So, ngayon po, tayo po ay magpapatuloy. At yung pong ating assigned nating kapatid, sabi niya, humirit naman. Sabi niya, next month na lang siya. Praise God. So, ngayon po, I believe God has a purpose. Ano po ang sabi po ng salita ng Diyos? If God says that all things are possible, in short, He is able. Amen? So, yun po, kayang-kaya ng Diyos ang gawin ang lahat sa atin. Okay? So, ipagpapatuloy lang po natin yung ating pong napag-aralan last time. At ngayon po, yung ating pong napag-aralan last time, sige po, yung ating pong title, God is able. Bakit kayang-kaya ng Diyos ang lahat? Because He is sovereign. Siya po ay makapangyarihan, siya po ang may control, nasa Kanya ang supremacy. Yung pong pinakadakila, nasa Kanya po. So ngayon po, ano po yung sinasabi po sa atin? Na God is able. Anong mga bagay na kayang-kayang gawin at gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin? So last week, I have mentioned four things. Ano po yung sabi sa atin? God is able to bless you and me. Ang Diyos, kaya-kaya niya tayong pagpalain. Amin po ba? Praise God. Ano pa ang ating pong napag-aralan last time? God is able to fight for you, to fight for me. Kaya tayong ipaglaban ng Diyos. Amen? Hallelujah! Yung aming meditation kagabi, sabi nga, yung righteous ay bumagsak man. Nandun yan sa Proverbs chapter 24. Verse 16 or 17 ata. Sabi po doon, ang righteous, ang mga matuwid. Sino bang righteous? Lahat na nanampalataya kay Jesucristo na siya'y Panginoon ng kanyang buhay. Bumagsak man daw tayo na makapitong beses, tatayo ka pa rin. Amen? Hallelujah! Sabi po doon sa Proverbs. Tingnan nga po natin yon. Praise God. Sige nga po, Proverbs chapter 24. Na-bless lang po ako sa verse na yan. Proverbs chapter 24. Verse 16. Saan ba yun? Okay, tama. Verse 16. Sabi dito, ang tahanan ng matuwid, mula sa 15:16, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan. Pagnakawan. Ni gagawan ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makatatayong muli, mabuwal man ng 7 ulit. Ngunit, ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. So mabuwal man tayo, makapitong beses, tatayo tayo muli. Amen? Sabi po yun. At dito sa English, though a righteous man falls 7 times, he will get up. But next phrase na. But the wicked will stumble into ruin. So sila po ay hindi na makakaahon. So yan po. Kaya mga righteous, tayo po, talaga po nakasulat na pwede tayong bumagsak. Pero wag nyo nang susubrahan ng 7 beses. Kasi ang sabi lang dyan, maka 7 beses.
Bumagsak man tayo makapitong beses, tatayo ka pa rin. Amen? Kasi po every time na araw-araw kami nagpre-pray para kay nanay at para sa amin. So before mag-pray, palagi kaming may Word of God. Para kami may Bible study palagi. Okay? So, praise be to God. So yung pong nakaraan, sabi po dito, because God is sovereign, He is able. So sabi po sa pangalawa, He's able to fight for you. So hindi na pala tayo ang makikipaglaban. So kung may kalabang ka, kanino mo ibibigay? Sa Diyos. Sabi ko, nagbabalak pa naman ako pumunta sa barangay. Pero dahil sabi ng Diyos, God will fight for you, hindi na lang. Sa Diyos na lang. So yun po. Ano pa? God is able to take care for you. Pinangangalagaan tayo ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kaya tingnan nyo nga yung ating mga sarili. Alagang-alaga ka ng Diyos. Amen? Alagang-alaga tayo ng Diyos. So yun po yung pinag-aralan natin. Nandun po yan. Kanina, God will bless you. 2 Corinthians 9:8. God will fight for you. Exodus 14:13-14. God will take care for you. Isaiah 46 verse 4. And God will do exceedingly above, abundantly above that we can imagine. So yun po yung last time. So ngayon, ipagpapatuloy natin. Ano pa yung kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin? So mayroon tayong 8. Kasi matatapos na yung ating theme, yung sovereignty of God. Ano pa yung kayang gawin ng Diyos? Yung now, sige po yung una, for this morning. He's able to heal you. Kung may sakit tayo, may karamdaman tayo, kaya tayo ng Diyos pagalingin. Amin po ba? Kaya kung may sakit tayo at may karamdaman, huwag ka mag-isip kung sinong pupuntahan mong doktor na tao. Ang dapat natin pupuntahan, kukonsultahin muna yung manlilikha na may gawa ng buhay mo. Kasi siya talaga ang nakakaalam magkumpuni ng lahat ng parte ng ating katawan na mayroon pong kasakitan o karamdaman. Siya po yung may likha sa atin. Kaya po lahat alam niya. Ano po ang sabi sa Psalms 147 verse 3? He heals the brokenhearted, binds up their wounds. Sino po, kung ikaw man ay yung brokenhearted ka man, kung ikaw man ay may mga mahal sa buhay at mayroon kang ikaw ay break o kaya hindi mo nararanasan na ikaw ay minamahal. Sabi mo, akala mo yung nag-asawa ka na, kumpleto ka na. Mga kapatid, yan ang pagkakamali ng bawat nag-iisip. Ang completeness hindi nasa asawa, na kanino? We are complete in Christ Jesus. Ang katotohanan, nagdadagdag lang tayo ng burden. Na minsan kahit po, gusto mo magpahinga kasi may asawa ka, kailangan paglulutuan mo, paglalaba mo. Lahat gagawin mo, pagtitiisan mo. Dahil hindi po, it is not God's will na makipaghiwalay ka. Hindi kalooban ng Diyos ang broken families. Yung kausap ko, yung pinag-pray ko last time, alam niyo po ba sabi niya? Sabi niya sa akin, kaya po lahat daw ng kasamaan na gawa niya dahil hindi niya matanggap na hiniwalayan ang kanyang mama ng kanyang papa. Lahat ginawa niyang kasamaan, kaya grabe po, blessed na blessed po siya. Ang sabi niya po nung Sunday. Kaya any form of broken-hearted,
Hindi lang ito sa boyfriend, girlfriend. Maging sa mga lola, lolo. Maraming lola, maraming lolo, nagkakaroon din ng broken-hearted. Why? Pinagsikapan nila. Alam niyo po, nakakalungkot na may ang magulang nagsikap, nagkaroon ng bahay. Malakas pa, gusto na po ipagbili. May nakausap ako. Ang papa nila malakas pa, ang tatay nila malakas pa. At ano ang gusto ng mga anak? Pinag-uusapan ng mga anak na ipagbili yung bahay na tinitirahan ng kanyang papa. Akalain niyo po yun? Para paghati-hatian nila. Kaya mga kapatid, nagkakaroon tayo ng broken heartedness. Kahit na po, di ba, kwento lang, may inis ka. Pero alam niyo po, ang nagpapagaling ay ang ating Diyos. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa po ang sabi sa ibang verses? Psalms 103:3-5. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sinabi na po ito, kapag sinabi ng Diyos, hindi niya ba yan gagawin? Gagawin at gagawin niya yan. Psalms 103:3-5, sabi niya, who forgives all your sins and heals all your diseases. So ano pa bang sakit na hindi niya pinagaling? Nasulat na po yan. Heals all your diseases. Who redeems your life from the pit. Tinubos na po tayo yung ating buhay. Ano ba yung pit na yan? Yung po yung sinasabi na pupuntahan doon itatapon si Satan. At siya po naglagay sa atin ng putong, ng pag-ibig at yung habag. Who satisfy your desires. So ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng satisfaction sa mga nasa natin, sa mabubuting bagay. Para yung ating pong buhay ay maging ma-renew na katulad ng kabataan. So yun po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? So maliwanag po dyan na ang Diyos, He is able to heal all our diseases. Lahat ng kasakitan at karamdaman, lahat po yan ay may kagalingan na po. Isasabi niyo, ba't hindi ako gumagaling? Examine. Let God examine your heart. Ano po ba ang nandyan sa puso mo? Mayroon ka ba talagang pananampalataya? Mamaya, sana po matunghayan natin because we have also our responsibility. Mayroon tayong dapat din gawin para ito ay makapangyari. Okay? So ano pa ang sabi po ng James 5:14-15? As any sick among you, let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith shall save the sick. So sabi dito, prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up, and if he have committed sins, they shall be forgiven him. So yun po, kaya mga kapatid, kapag tayo po ay may sakit, huwag kayong mahihiya, tawagan ninyo ang mga elders. Tawagan ninyo, huwag mong sabihin, kaya ko na mag-pray. Mga kapatid, God says in His Word, mayroong pagkakataong kailangan natin ang mga elders to pray over us. Kaya tawagin nyo yung mga matatanda dito sa iglesia, yung pong mga elders, tawagan nyo po sila. At kapag hindi available, sabihin mo, ito yung pinangahawakan ko na salita ng Diyos. Natatawagin daw kayo, call for the elders of the church. Sabihin nyo sa elders. At ito po ay makapangyayari. Amen? So, tatawagan. Another verse.
Ano pa yung sinasabi dito? Hebrews 33 verse 6. Sabi niya, nevertheless, I will bring health and healing to it. So sino ang magdadala ng kalusugan? Sino magdadala ng kagalingan? Ang ating Diyos. I will heal my people and will let them enjoy. Bakit po tayo pagagalingin ng Diyos? Ano yung gusto niya? God wants us to enjoy abundant peace and security. So pag may sakit ka, tuloreo ang isip mo. Tama? Marami kang alalahanin dahil ayaw mo pang mamatay. O kaya pag hirap na hirap ka na, Lord, kuhain mo na ako. Ang tagal naman, Lord. Pero sabi mo, sige Lord, gusto ko pa mag-enjoy kung ito yung pong kaparaanan, pero alam ko hindi. So yun po yung sinasabi dyan. Ulitin ko po, sa salita kayo ng Diyos, dito kayo tumingin. Ano po ang sabi po dyan? Nevertheless, sabi ng Diyos, I will bring health. Siya po yung nagdala sa atin ng kalusugan at kagalingan. At ang sabi ng Diyos, anong gagawin niya? Anak ba tayo ng Diyos? Are we God's people? Kung ikaw ay anak ng Diyos, believe. Ano ang sabi ng pangako ng Diyos? I will heal my people and will let them enjoy. So dapat nag-i-enjoy tayo ng abundant peace and security. Why? Kapag ikaw ay may sakit, hindi secured ang pera mo. Hindi secured ang mga lupain mo. Dahil sa opisina na kinaroroonan ko ngayon, marami pong nakasanla na lupa. Dahil sa pagpapagamot. Marami pong mga properties na hindi na po secured. Bakit? Nakasanla na dahil may sakit, may karamdaman. Kaya mga kapatid, anong gagawin natin? God allow us. Alam niyo po, natutuwa lang ako kay Lord. Kasi kagabi, alas 2 na kami dumating. Dahil may sinamahan ako pumunta sa San Lazaro Hospital. May kinagat. At pagdating doon, wala namang ginawa sa amin. Pero before pumunta doon, pinag-pray ko na siya. Kasi sabi niya, anak, ilan degree nung after natin prayer? Naging 50% kasi iba na pakiramdam niya. So mga kapatid, puri ng Diyos. At ako rin po sa kalilinis ko, yung mga kalawangin, nasugatan ako, namaga ito. At praise God, mabuti na lang may yung aming kasamahan may alam. Yung pong bawang, intermission muna. Yung bawang ginanon, talagang pinapagalitan ko siya, nakabawi ka na, sabi ko. Kasi talagang grabe. Ang sakit, ginagano no. At ngayon, hindi na po namaga. So, talaga pong hanggang mamula. Ganun po yung bawang pinitpit, tapos ginanon niya. Tapos hindi na po namaga. Yun po, kasi yun lang, alam niyo po ba? Hindi pa rin ako kahit na magana yan. Linis pa rin ako ng mga kalawangin kasi umulan. Napasukan ng ulan, yung mga toolbox. So yun po. Kaya mga kapatid, ano po ang sabi ulit? Dito na tayo sa Word of God. Ang sabi, I will heal my people. Sabi mo, Lord, anak mo ako, bayan mo ako. At ang sabi ng Diyos, I will let them enjoy abundant peace and security. Kaya totoo yan, secured tayo. Hallelujah, amen. Di ba yung pinento ko lang sa inyo na nagpapahanap ng room? Retired po na auditor ng COA.
Lahat po ng kanyang napag-retirean, ubus na. At isa na lang ang naiisip na benta na yung iba, bahay na lang na tinitirahan. Kaya ako'y nag-pray dahil pag tinitirahan mo at ibebenta mo pa, napakasaklap yon. Kaya po ang Diyos, yan, secured tayo. Secured mga ari-arian natin. Mayroon ka pang kapayapaan. Kaya kung may sakit at may karamdaman, talagang panghawakan mo ito. Itong salita ng Hebrews 33 verse 6. Amen. Hallelujah! Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory to God! Napakabuti ng ating Diyos. Hallelujah! Another thing, ano po yung sinasabi ng salita ng Diyos? Number 2 na tayo. He's able to forgive you. Ang Diyos ay kaya tayong patawarin. God is able because our God is sovereign. He is a powerful God. He is in control of heaven and earth. Lahat ng bagay, kaya rin tayo patawarin. Ano po ang sabi sa 1 John 1:9? Sabi niya, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ano lamang ang gagawin natin? Ang sabi niya, let us confess. So kung may kasalanan tayo, confess our sins. Ganun po ang gagawin natin. Kaya po alam nyo kahapon, nung sinabihan ako na ako po yung magtuturo, alam nyo po kahapon, sinasabi na ng Lord pero hindi ko pa sinusulat. Yung mga puntos na gusto niyang ipagawa, sabihin sa atin ngayon. Kailan ko ito sinulat? Past 8 in the morning. So ganun po, ganun ang Lord. Ano lang po ang gagawin natin? Kapag may sablay, mangumpisal. Kanino tayo mangungumpisal yung mga sablay natin? Sa Diyos. Yan po. Siya po ay nagpapatawa. Dito muna, bawal muna. Dito muna tayo sa salita ng Diyos. Huwag natin po itong kakalimutan. So ulitin ko po, sabi po ang ating Diyos ay matapat at matuwid. Siya po ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi lang tayo pinapatawad, nililinis pa niya tayo sa lahat ng ating mga kalikuan, karumihan. So palakpakan nga po natin ating Diyos. Grabe! Grabe ang ating Diyos! Mahal na mahal niya tayo talaga. So ulitin ko po, every time na tayo ay nagkakasala, ano ang ating pong gagawin? Confess our sins. Yun lang po naman ang gusto ni Lord. Okay? So next, ano po ang sabi sa Daniel 9 verse 9? Sabi niya, compassion, habag, at pagpapatawad belong to the Lord our God. So, di ba sasabihin natin minsan sa ating mga anak, sa mga ibang tao, mahabag naman kayo sa akin. Mga kapatid, wag na kayong umasa sa tao. Dahil yung habag, sabi po, compassion, yung habag at pagpapatawad belong to the Lord our God. Sa Diyos, nagmumula. Kaya, sasakit lang, talagang sasama lang yung kalooban mo. Nasasabihin mo itong anak kong to, itong asawa kong to, itong magulang kong ito, itong mga kaibigan ko to, wala nang habag sa akin. Nagkasakit ako, hindi man ako dinalaw. Ako po ay namumroblema, wala man lang tulong, walang habag talaga. Mga kapatid, ulitin ko po, sasama lang ang loob natin. Ang habag ay sa Diyos nagmumula. Compassion and forgiveness belong to the Lord our God.
Kaya sabi niya, though we have rebelled against it, though we have rebelled against Him, kahit na po tayo po ay nagre-rebelde, sumusuway sa Diyos, andun pa rin yung habag at pagpapatawad ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory! Glory to God. Hallelujah. So ganun po ang ating Diyos. Kaya pag kayo ay gusto nyong kaawaan kayo, wag sa tao. Wag tayo sa tao. You will fail. Pag kailangan natin ng habag, kanino tayo hingi? Sa Diyos. Palakpakan natin, minsan pa ang ating Diyos. Okay, next. Kaya po sabi niya, ang katotohanan tayo po ay tinubos na ng ating pong Panginoong Kristo. Redeem, we have redeemed. Tinubos na po tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Kristo. At pinatawad na tayo. Kaya mga kapatid, sabi nga po lahat ng trespasses. So tingnan nyo po, ito po ay present tense. Trespasses. Bakit po? Alam ng Diyos, araw-araw, posible tayo magkamali. Araw-araw, posible tayo magkasala. Pero, tinuruan tayo ng Diyos, ang gagawin lang po natin ay mangumpisal sa Kanya. Hihingi tayo ng habag at awa sa Kanya. Dahil ang katotohanan, sabi nga po, our God redeemed us. Tinubos na po tayo sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Kristo. At ibinigay na po yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Because of His grace. Dahil sa Kanyang biyaya. Mayaman ang biyaya ng Diyos. Kaya po lahat tayo ay magpapatawad. Kahit na po ano ang tindi ng ginawa sa atin. Alam niyo po, masakit man. Alam niyo po, ako po ay, kanina sabi ko, Lord, grabe naman, nagpabili ako ng ilang dosena na hanger, yung bago. Alam niyo po, halos iilan na lang natira. Kaya ngayon, nag-order na ako sa bahay. Lahat ng lalabas, mayroon na kaming inspection. Talaga po. Nakakalungkot. Weekly nag-grocery ako. Kahapon di ako nag-grocery. Sabi ko, pwede naman pala. Gagastos ako 5,000 mahigit. Pinakamahina 4,000 mahigit. Pero kahapon di na ako nag-grocery. Bakit pumwede? E di may nagro-grocery sa bahay. Nagro-grocery ako sa SM. Mayroon din nagro-grocery sa bahay. Grabe. Kaya po, sabi ko, Lord, dapat bigyan mo rin ako ng mayaman na biyaya na ako'y magpatawad ng lubos, ang katulad mo. Alam niyo po, yun lang po. Kaya yung salita ng Diyos, grabe talaga ang Lord. Grabe talaga yung pinipreach ko. Gusto niya i-apply ko talaga. Hindi po madali. Hindi po ba? Pero hingi ka, Lord, kayo ang mayaman sa biyaya. Sabi ko, pagyamanin mo rin ako ng biyaya. Dahil sabi nga po sa, kanina binasa natin sa Proverbs 24 verse 16, makailang beses man tayo po ay bumagsak. Sabi po sa ibang translation, makailang beses man tayo, kumbaga sa nakawan, pero hindi ka maghihirap. Amen? So yun po. Kaya mga kapatid, ang Diyos ay nagpapatawad, ang Diyos ay, sabi nga, mayaman ang kanyang biyaya, siya po ay mahabagin Diyos, kaya sa mga pagkakasala natin, ano lang po ang gagawin natin? Ipahayag sa Diyos. Let us confess our sins to God. Because God is rich
in His grace. Siya po ay nagpapatawad sa ating mga pagkakasala. What else? Praise God. Ito po ang sabi ng Panginoon. Psalms 100 verse 3 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our sins from us. Grabe. Gaano ba kalayo yung silangan sa kanluran? Tama ba ito? Isa east o kaya west. Ibig sabihin, tinatanggal niya talaga ang ating kasalanan. So mga kapatid, ganun ang ating Diyos. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Tinatanggal niya. Hindi pala pinapanatili ang kasalanan sa ating mga buhay ng ating Diyos. Ano po ang sabi niya? He removed our sins from us through the blood of Jesus Christ. Amen. So mga kapatid, once tayo ay mangumpisal kay Lord at tutuhanan ang ating pagkukumpisal sa Kanya, we are confessing our sins to God. Alam niyo po, paniwalaan natin yan na inalis na yung kasalanan natin. Amen. Sino po ang nag-iimbak ng mga kasalanan? Tayo. Pero ang Diyos, inaalis ang mga kasalanan natin. Kailan niya po ito ginawa? Ginawa na po niya nung nabuhos ang dugo ng Panginoong Kristo. So panampalatayanan natin. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. So ganun po kabuti ng ating Diyos. Ang ating Diyos ay nagpapatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Ano pa po ang ginagawa ng ating Panginoon? Sa ating pong, sabi niya, He is able to supply or provide you. Ano ang ipro-provide o isusupply sa atin ng Diyos? Sa ating needs. Tingnan niyo po. Ano ba yung needs? Iba ang needs sa wants. Ang wants, ito po yung mga kapritsyo. Halimbawa, need mo ang cellphone. Pero masasabi mo once, wala kang kakayahang bumili ng iPhone, pipilitin mo yung sarili mo. So yun po. So kung ano ang may kakayanan, ano man ang kaya mong bilhin, yun lang. Katulad ako, hindi naman ako high-tech. Ba't ako bibili ng iPhone? Kailangan ko lang naman text at tawag. So yun po. Kaya ko bang bumili? Abay, may kakayanan ako bumili. Pero ano lang ba yung kaya ko? Hindi ako teke. So masasayang lang yun. Pero ayoko ibigay sa inyo yung pambili ko doon. Iba na yun. Hallelujah. Okay, so yun po yung sinasabi. He is able to supply or provide you. Yun ang magagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Because atin pong napag-aralan the last time, God is omniscient, God is omnipotent, God is omnipresent. Ano po ang sabi niya? He will supply all your needs. Ito na naman. According to His riches in glory. So, riches in glory, mayaman sa kaluwalhatian ang ating Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, yung needs natin, ano po yung ating basic needs? Food, clothing, shelter. Natutuwa ba ang Diyos na hihiga ka dyan sa mga lansangan? Hindi po yan kinatutuwa ni Lord. Kung anak tayo ng Diyos, He will supply our needs. So yun po ang katotohanan. Kaya po, ano po ang sabi po? Tingnan niyo po, ano pa yung ginagawa ng Diyos i-supply sa atin? He is supplying us with His strength.
Sinusupply din ng Diyos ang kalakasan. Ano po ang sabi niya sa Philippians 4:12 to 13? I know both how to have a little, sabi po ni Paul. Alam niya kung kailan siya nagkaroon ng kaunti lang. And I know how to have a lot. Sabi niya, alam ko rin kung paano ako sumagana. In any and all circumstances, I have learned being content. Kaya kapag Kristiyano pala tayo, if we are the people of God, hindi na po sa atin mahalaga kung tayo man po ay salat o marami. Ang importante, maging katulad tayo kay Paul, magkaroon tayo ng contentment. At anong sabi po dito? Whether well-fed or hungry. So ikaw man ay maraming pagkain o nagugutom. Whether in abundance or in need. Ikaw man ay nananagana o talagang kailangan mo. Sabi ng salita ng Diyos, I am able to do all things through Him who strengthens me. Ano ang kayang gawin ng Diyos? Bigyan ikaw at ako ng kalakasan. Kaya po ano ang sabi sa Psalms 27? Sabi po doon, i-declare natin, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang Diyos ang kalakasan natin. Kanino nga ba tayo matatakot? So yun po mga kapatid ang sinasabi ng salita ng Diyos. So ano pa yung kayang gawin ng Diyos sa bawat isa sa atin? He's able to deliver you. Ibig sabihin, kaya tayo ng Diyos palayain. Saan? Kahit na po sa temptation, sa mga temptasyon sa buhay. Sabi niya dito, for because Himself has suffered when He tempted, He is able to help. Siya po yung may kakayanan tumulong sa atin na maging yung mga tayo man ay nasa temptation, mga tayo anban temptation sa mga sa Tagalog, tukso. Kaya huwag kang kumanta na, tukso, layuan mo ako. Hindi po. Hindi lalayo sa atin ang tukso, lalong lalapit. Pero sino ang makakapagpalayo sa atin sa mga tukso? Ang Diyos. Ang ating Diyos. Our God, our Father, our Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. Kahit sino ang tawagin mo, kahit sabihin mo, Father, naalala ko po yung patotoo ng ating kapatid si Mami. Binaril sila. Ang sabi lang niya, Father. Ano sabi niyo po, Mami? Father. Ano po? Diyos Ama. Ayaw niya ng Father God. Diyos Ama, tulungan mo ako. Binaril sila, yung kanyang, dati siya money changer. So, hindi po siya tinamaan. Kaya kahit alin ang tawagin natin, so si Peter, nung siya po ay naglalakad sa tubig, at nung tumingin na siya sa alon, anong sabi niya? Jesus, save me. So niligtas siya ng Panginoon, di siya nalunod. So si Holy Spirit, pwede rin tawagin. Kasi sinasabi sa Romans 8:26, the Spirit helps us in our weaknesses. We do not know kung mga weak tayo, kay Holy Spirit tayo humingi ng tulong. So yun po ang magagawa ng Diyos. He's able to help those who are being tempted. Kaya kung sasabihin mo, ay natukso ako, bakit di ka humingi ng tulong sa Diyos? Pag humingi tayo ng tulong sa Diyos, totoo po, ako ilang beses na po ako nakaranas ng tukso. Talagang hindi po kayo babagsak pag tinawag mo ang Diyos. Paano gagawin? Sabi mo, katulad yung aking pinagdaanan, sabi ko, kayo ang bahagi ng buhay ko. At ikaw, Panginoong Sus, ang buhay ko. Sabi ko, Lord, mahina ako.
itong tukso na ito hindi ko kaya. Pag ako po ay bumagsak, kasama ang pangalan mo. Kaya sabi ko, alisin mo ito, itong damdamin na ito. Alisin mo rin sa kanyang damdamin. Lahat kami alisan mo ng mga damdamin. Ay talagang ginawa ng Diyos. Malalayo ka talaga sa tukso pag lumapit ka sa Diyos. Amen? Because God is our deliverer. Siya po ang magbibigay sa atin ng kalayaan. So, siyang tutulong sa atin. Okay? So, what else? God is able to keep you. Saan ka mananatili? Okay, ang sabi dito sa kanyang salita, for the which, pangilan na ito anak? Pang-anim? Okay. For the which cause, I also suffer these things, sabi ni Paul. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed, and am persuaded that is able to keep that which I have committed unto him against that day. So, ibig sabihin, lahat po na kinukumit, tinatalaga natin sa Diyos, siya po ang magpapanatili nito. Lahat na itinalaga mo yung kanyang buhay sa kanya. Hindi ka iiwan ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos because He is the one keeping us. Lahat na kinukomit natin kay Lord. Kaya sabi niya, commit to the Lord whatever you do. And your plans will succeed. Gusto mo ba ang buhay natin ay hindi po nakakaranas ng kahirapan? Kung may kasakitan at karamdaman ka, pagagalingin ka ng Diyos. Italaga mo kay Lord. Ang sabi niya, He will keep that which I have committed. And sabi ni Paul, yung kinumit natin, tinalaga natin sa Kanya, siya po ang magpapanatili nito. So ano pa po ang ikikip ni Lord? Yung isang verse, hindi ba nakuha? Okay, Jude 24:25. Jude 24 to 25. Sige, puntahan natin. Hindi ko na-type. Okay. Okay, Jude 24:25. Saan pa tayo ikikip ni Lord? From falling. Yung pagbagsak. Mga kapatid, kahit alam mo na babagsak ka na sa anumang klaseng bagsak, kasalanan, kabuhayan, lahat kagandahan, kalakasan, lahat ng pagbagsak. Sabi po ng kanyang salita, Jude 24 muna anak. Sabi po dyan, o nga, verse lang yon. Isa lang Jude, na, isang chapter lang yon. Sabi niya po dyan, now to Him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless and with great joy. So, sabi po dito, to the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power, and authority, before all time, now, and forevermore, and forever. Amen. So sa Jude 24, ang sabi po dyan, isa lang chapter ang Jude. Sabi sa verse 24, now to Him who is able, sa ibang translation, to keep you. Dito, to protect you from stumbling. Yung pagkabuwal, hindi po tayo papabayaan ng Diyos. Ang Diyos lang po ang may kapangyarihan nito para ikaw ay protektahan. At hindi tayo talaga babagsak. Yung pananampalataya natin, kung itatalaga natin sa Diyos, siya po ang magpapanatili nito. So what else? Another item. God is able to establish you. Ito yung pangpito.
Romans 16:25. Sabi niya, now to Him who has the power to strengthen you. Dito yung verse in strengthen. Sa ibang translation, establish. So now to Him who has power to establish you or to strengthen you, according to my gospel. According, ano ba yung gospel? Yung gospel, it is the word of God. It is our Lord Jesus Christ. And the proclamation of Jesus Christ, according to the revelation of the secret, kept silent for long ages. So in short, kung gusto natin manatili yung ating pagtitiwala sa Diyos, ano man ang gusto mong ma-establish, o ano man ang gusto natin mapalakas, ang Diyos ang may kagagawan nito. He will keep us. He will be able to establish us. And last but not the least, He's able to save you. Last na ba ito, anak? Ay, may dalawa pa. Okay. So, Hebrews 7:25. Therefore, He's always able to save those who come to God. Through Him, through Jesus Christ. Since He always lives. Tingnan niyo ang ginagawa ni Jesus Christ. Nabubuhay si Jesus Christ to intercede. Nananalangin po siya sa iyo at sa akin sa bawat segundo, minuto, oras, araw. Kaya nakakahiya, mga kapatid. Ikaw hindi ka nag-pray. Pero ikaw, palagi kang pinag-pray ni Jesus. Bakit ka pinag-pray ni Jesus? Para ikaw ay maligtas. He's always able to save. Alam niyo ba, ayaw ng Diyos na hindi po tayo ligtas? Sa lahat ng aspeto ng buhay, lalong-lalo na po yung kaluluwa natin. Kaya anong ginagawa ng Diyos? In order for us to be saved, may ginagawang Diyos. Nabubuhay si Jesus Christ, He refer kay Jesus Christ. He always, pag sinabing always, palagi niya po ikaw at ako, ini-intercede, nananalangin po yan. Para ikaw at ako'y maligtas. Di ba ganun katindi ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin? Ang tindi. Kaya kung ikaw ay hindi ka nag-pray, pero bakit naman ang dami mong oras sa cellphone? Bakit naman ikaw ay maraming oras sa nanonood? Bakit naman ikaw ay maraming oras sa TikTok? Minsan ginagaya mo pa. Nakiti-TikTok ka na rin. Ipopost mo, di ba? Magaganyan-ganyan tayo. Tapos ipopost natin, pero kay Lord. Wala po ako intensyon na tamaan. Pero kung tinatamaan ka, mag-intercede ka. Ito, mag-pray. Ginagawa yan ng ating Panginoong Jesus. Okay, ilan na ba, anak? Last? 8 po ito. He's able to secure you. Grabe. Kaya ka pong i-secure, siguradong-sigurado ka sa Diyos. John 10:28-29, ano po ang sabi dyan? I give them eternal life. Kaya pagka ikaw ay tinatanong, sabihin mo, anong religion mo? Dati ako ganito, pero ngayon, may relasyon na ako kay Jesucristo. Kaya, I have eternal life. May buhay na walang hanggan ako. At sabi niya po dyan, I give them eternal life and they shall never perish. Hindi tayo po maglalaho. No one will snatch them out of my hand. Walang makakaagaw sa atin sa kamay ng ating Ama. Who has given them to me is greater than all. Walang makakaagaw sa kamay ng Diyos Ama. Ikaw at ako, hindi tayo kayang agawin ng dyablo. Kasi ang sabi niya, who has given them to me is greater than all.
mas makapangyarihan na ating Diyos. He is a sovereign God. No one can snatch them out of my Father's hand. So in short, secured ka. Hindi po tayo matatalo ng dyablo. Sigurado tayo. Palapakan po natin ating Panginoon. Praise God. So ito po ay mamaya, pwede nyo yang kopyahin. Yan po, kung ano ang inyong kalagayan, i-quote nyo po yan. Kalagayan nyo para bang feeling mo insecure ka. Kanino ka insecure? Sa boyfriend mo, sa girlfriend mo? Ito po, panghawakan mo ito. Sa Diyos, secured ka. Sa boyfriend mo, talagang palagi kang insecure. Sa totoo lang, sa girlfriend mo, palagi kang insecure. Dahil sila po ay unstable. Sa Diyos, palagi tayong secured. Sigurado tayo. Hindi tayo pababayaan. Okay? So, praise God. What is our responsibility? What's our responsibilities? Una, believe in God's sovereignty. So, maniwala ka ng Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos natin ay supremo. Ang Diyos natin siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Yan po ang sinasabi sa Matthew 19 verse 26. Okay? Walang imposible sa Kanya. Number 2, ano po yung responsibilidad natin? So kanina ito yung sinasabi na ito ang mga gagawin ng Diyos sa atin. Kayang gawin ng Diyos. Ito naman yung responsibilidad natin na dapat nating ginagawa. Kasi ang Diyos gusto niya partnership. Aba, alangan naman gusto mo lang Diyos ang gumawa sa'yo at wala kang gagawin. Ano ka, siniswerte? Ano ba tayo, hilo? Eh talagang hilong-hilo tayo. Sabi ng Lord, ano ka, siniswerte? Gusto mo lang ako magtrabaho sa'yo? Wala kang gagawin. So ito yung mga gagawin natin. Amen? Ito yung mga gagawin natin. So, yun una, maniwala ka. Maniwala ka. Sabi ng Diyos, lahat ng bagay posible sa Kanya. Imposible sa iyo, posible sa Diyos. Okay, number 2. Ano pong gagawin natin? Worship or serve the Lord. Sa ibang translation, sabi doon, serve the Lord your God. At anong gagawin ng Diyos sa atin kapag naglingkod tayo? He will bless your bread and your water. Ibig sabihin, hindi ka gugutumin at hindi ka rin mauuhaw. Yung provision, ibibigay ng Diyos sa atin. So, hindi lang tinapay, hindi lang pagkain, hindi lang tubig. Sa lahat ng aspeto ng buhay, ipagkakalob ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ano pa ang gagawin ng Diyos? Ayan na naman. I will take away your illnesses. Aalisin niya ang kasakitan at karamdaman natin. Kaya po mga kapatid, kung may sakit ka, huwag mo yan i-baby. Ibigay mo yan kay Lord. Siya nagsabi, siya mag-aalis. Oo, may doktor. Oo, mayroon po tayong mga physical, mga human physician. But remember, the greatest physician yung naglikha sa mga human physician. Yun po ang mga magagaling. Kung ang doktor, sabi nga magaling na doktor. Alam niyo ba yung mayaman ng mga doktor? Bakit? Kaagad pagtingin sa'yo, ooperahan. Kaya pag sinabi, naku, operahan ako. Naku, konsultahin mo na ang Diyos. Dahil kung ang Diyos, kung sila mag-oopera, hindi ba kaya ng Diyos operahan ka? Hallelujah! Kaya ako, pag Lord, sabi ng human doctor, operahan ako. Sabi ko, kayang-kaya mong gawin ang lahat. Amen? Kayang-kaya ni Jesus.
may pagpalain. Higit pa sa, ayun, awitin natin mamaya yan. So yun po, kaya po, sa ibang translation naman, ito worship. Yung pagsamba. Kaya pag sumasamba tayo, talagang ibigay mo na. Itaas mo na yung kamay mo. Saan natin itataas? Sabi ng iba, oh. Yung iba naman, tingnan mo nga, kung ikaw ang Diyos, ang nakikita mo, I worship you, Almighty God, there is none like you. Yung nakikita yung ngala-ngala pag kumakanta. Pero yung iba, I worship you, Almighty God. Kaya yung mga talagang nag-worship sa Diyos, anong ginagawa ng Diyos? He will bless your bread and your water. Ibig sabihin yung provision. Our God is unlimited God. Amen. Hallelujah. Glory to God. Tingnan niyo itong message. Tanungin mo sa bahay, past 8 ko lang ito ginawa. Ang bilis. Bakit? Araw-araw ko nagbabasa ng Biblia. Hindi naman sasabihin nyo na, ay, hindi naman, Sister Judith. Aba, mas matindi yung araw-araw ko nagbabasa ng Biblia. Kaya pag nag-prepare ka lang, para ka lang namumulot. May Holy Spirit, nagdidiktahan ka lang. So, ganun po. So, yung po mga kapatid, ang gagawin natin, i-worship natin si Lord o kaya magsiserve tayo kay Lord. So, yung pong gagawin. Kapag nag-serve tayo kay Lord, kapag sumamba tayo kay Lord, kasi totoo yan, kasama ang pagsamba kapag ikaw naglilingkod sa Diyos. Kaya po, lahat tayo ay sumamba, maglingkod sa Diyos, at pagpapalain tayo lahat. At hindi pa tatanggalin yung sakit at karamdaman. Kaya yun pong ginagawa ni Lord. Praise God. Next, 2 na lang. Huwag kayong mag-alala. Ito yung mga responsibilidad natin. Come to God. Ibig sabihin, manalangin ka. Paano ba tayo lumalapit sa Diyos? Anong gagawin natin? Palagi tayong nagpre-pray. So come to me, sabi ng Panginoon, all you are weary and burdened, yung mga nabibigatan lubha. At ang sabi ng Lord, ako ang magbibigay sa iyo ng kapahingahan. Yun ang sabi ng Diyos. You will find rest for yourselves. Totoo, kahit gaano pa katitindi ang mga problema pag lumapit ka sa Diyos, tayo ay mamamahinga sa Kanyang presensya. Kaya po ano ang sabi pa ng James 4 verse 8? Draw nigh to God. Lumapit ka sa Diyos. Bakit tayo pinalalapit sa Diyos? Kasi lalapit siya sa iyo. Alam niyo ba na gusto ng Diyos? Sandali, ako lang muna magsasalita. Sabi ng salita ng Diyos, lumapit ka sa Diyos. Bakit gusto ng Diyos lumapit tayo? Ibig sabihin, manalangin ka sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos sa James 4 verse 8, draw nigh to God and I will draw nigh to you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit ako sa iyo. So hindi ka lalapitan ng Diyos kung hindi ka muna lalapit sa Kanya. Kung gusto natin maging malapit sa Diyos, anong gagawin natin? Manalangin tayo. Amen? Ito na lang yung last. Kaya nagmamadali ako kasi marami ito. Alangan naman hindi ko ito ibigay sa'yo. Dahil ibinigay ito ng Diyos sa akin. Okay, next. Basahin nyo na lang yung Matthew 11:28-30. Work for God. Magtrabaho ka.
para sa Diyos. Bakit? Ano ang sabi sa Philippians 2:13? For it is God who is working in you. Sino ang nagtatrabaho sa iyo at sa akin? Makinig muna tayo. Alam niyo po, ang salita ng Diyos ay dapat pinakikinggan para tayo lumago at tanggapin. Huwag niyong kontrahin ang salita ng Diyos. May kalalagyan tayo. Okay? Anong sabi ng salita ng Diyos? For it is God who is working in you, enabling you both to will and to act for His good purpose. Sino po ang gumagawa dyan? It is the Holy Spirit. So nagtatrabaho ang Diyos para magawa natin yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Para yung kanyang layunin, yung good purpose ng Diyos maganap sa atin. So kung ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos nagtatrabaho sa iyo at sa akin, nakakahiya naman kung wala tayong ginagawa na trabaho para sa Diyos. Amin po ba? So ano pa yung sinasabi sa John? Hindi ko ba na ano? Andiyan. Okay, John 5:17-18. Ito ang sabi ni Jesus Christ. But Jesus responded to them, my Father is still working, and I am working also. So yung Father God in heaven, nagtatrabaho para sa atin. Para sa akin, para sa inyo. At anong sabi ni Jesus Christ? I am working also. This is why. Ito yung gusto ng Diyos. Ang mga Hudyo na gusto nilang patayin si Jesus Christ. Kasi kahit na Sabat, nagtatrabaho siya. At sinasabi niya, yung Father, my Father, hindi sila makapaniwala na si Jesus Christ is equal with God. Pero ang gusto ko lang po, bigyan ng diin. Jesus, sabi niya, yung Father, yung ating Father is in heaven is working. At siya rin nagtatrabaho. Kanina sa Philippians, sinabi po doon na ang nagtatrabaho ay si Holy Spirit. Tama ba yun? Philippians ba yun? O yung kanauna na verse? Philippians 2:13. Tama. Si Holy Spirit ang tinutukoy dito para magawa natin ang kalooban ng Diyos. Para yung layunin ng Diyos magawa natin. Si Holy Spirit ay nagtatrabaho sa bawat isa sa atin. At sinabi pa ni Jesus Christ, sabi niya, ang Diyos Ama, balikan natin yung John. John chapter 5:17. Yung Diyos Ama ay nagtatrabaho at siya rin nagtatrabaho. Tapos ikaw walang trabaho na para sa Diyos. Wala tayong ginagawa na trabaho para sa Diyos. Kaya alam pa ba natin that the greatest work na nagagawa ng tao is God's work. Kung nagtatrabaho ka para kumita, para maghanap buhay, para magkaroon ng malahat ng gusto mo. Gusto mo ito, gusto mo yan, gusto mo, marami kang gusto. But the greatest work na gagawin natin is the work of God. And the greatest privilege na magagawa natin tao is working, is doing God's work. Kung mayroon tayong pribilehiyo, kahit na abutin ka ano pa man, mga marating mo dito sa mundo, hindi yan pa rin ang pinakadakilang pribilehiyo. At hindi pa rin yan ang dakilang trabaho. Ang dakilang trabaho, tandaan niyo po, the greatest work that man has is God's work. Kaya tingnan natin, ano ba itong trabaho ko? Sasagasaan ba yung trabaho ng Diyos? So ngayon, i-weigh mo yan. At ngayon, isipin mo yung sinasabi, yung pinakadakilang trabaho o
Oo, naghahanap buhay ka. After that, mamamatay ka. Sandali ka lang sa lupa. Pero yung ginawa mo, yung trabaho mo para sa Diyos, yan po ay for eternity. Mayroon kang reward. Kaya po mga kapatid, sumahiya po tayo, sabi ng Panginoong Hesus, my Father is still working, and I am working also. Tapos ikaw, anong ginagawa mo? Papindot-pindot sa cellphone. Anong ginagawa mo? Pa-relax-relax, panood-nood. So yun po, work for God. Yan ang responsibilidad natin. So malinaw po ba? Hindi naman talaga ako galit sa inyo. Love ko nga kayo eh. Kaya ngayon tinuturo sa akin ng Holy Spirit, share ko rin sa inyo. Kaya po, yung iba siguro nagtataka. Nagtatrabaho din ako sa bahay. Nagtatrabaho din ako para kay Lord. Marami pa akong tinatrabaho. Pero, pag naunawaan mo na yung priority mo is doing God's work, your greatest privilege is doing God's work. Because the greatest work man has ever had is working, is the works of God. Yan ay for eternity. Kaya ano gagawin natin? Work for God. Amen? Kasi ang Diyos Ama ay nagtatrabaho, si Jesus Christ ay nagtatrabaho, si Holy Spirit, kanina sabi sa Philippians 2:13, balikan natin yon. Sige anak, paki-flash. Si Holy Spirit nagtatrabaho para sa iyo. Para sa iyo. Para sa akin. Para magawa yung good purpose ng Diyos sa ating buhay. So, hindi pa ba natin, makapal ba mukha natin? Lord, takpan ko na lang makapal mukha ko. Dahil ako'y hindi nagtatrabaho para sa iyo. So, magtrabaho tayo. Anong trabaho gagawin natin? I-share natin si Jesus Christ. I-share kung anong alam mo lang. Madali lang po mag-share kung anong karanasan mo na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yan ang i-share mo. Pagkatapos dalhin mo sila dito sa church. Amen? Palakpakan natin ating Diyos. Glory to God. Hallelujah. So yung ating pong conclusion. Praise God. Alam niyo po, blessed na blessed ako sa inyo. Napakahaba yung preaching. Pero wala akong nakikita na natutulog. Amen? Napakaganda ng mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Glory! Hallelujah! Sige nga po, let us shout, Hallelujah! So our conclusion, because God is sovereign, with Him all things in heaven and on earth is possible. Lahat tayo ay tumayo. Let us shout, come again, let us shout, Hallelujah! 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 Sabi mo, magtatrabaho na ako para sa Diyos. Dahil ang Diyos nagtatrabaho para sa akin. Ang Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, ang Santong Espiritu ay nagtatrabaho para sa akin. Kaya, O Diyos, tulungan mo ako na ako ay maging masipag magtrabaho para sa iyong kaluwalhatian. Palakpakan natin ating Diyos. Hallelujah. Please. Awitin po natin, dakilang ating Diyos.